Not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating online. Wala pa silang nakita o natanggap na warrant of arrest. Yan ang muling nilinaw ng Department of Justice o DOJ kaugnay ng umano'y arrest warrant na inilabas ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim ng proseso, dadaan ito sa Department of Foreign Affairs o DFA. There will be a request for extradition coming in through the Department of Foreign Affairs. It will be transmitted to the DOJ for evaluation. We will file it with the proper trial court. Sabi ng Department of Justice, kung mayroon ng warrant, susundin o ipatutupad nila ito. Bukod sa walang batas na nagbabawal, mayroon ding obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa international community. Dagdag pa ng ahensya, dalawang opsyon ang pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan. Maaring isurrender o isuko ang mambabata sa ICC gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O pwede ring extradition na posibleng mas matagal dahil dadaan pa sa korte dito sa Pilipinas. Kapag extradition, it takes quite some time because you still have to go through a trial, whereas a surrender could be immediate. Dagdag pa ng kagawaran, hinihintay din nila ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng kampo ng dating Pangulong Duterte kaugnay sa pagsuko sa kanya sa ICC. Magiging batayan ito ng DOJ kung ano ang gagamiting opsyon. Samantala, ayon naman kay Senator Lacson, hindi pwedeng gawing forever na kanlungan ni Senator Bato ang Senado para hindi maaresto. Paliwanag nito ang parliamentary immunity ng mga mambabatas ay aplikable lamang sa mga kaso na may parusang 6 na taong pababa na pagkakabilanggo. Sa ilalim ng parliamentary immunity, hindi maaaring arestuhin ang isang kongresista o senador habang nasa sesyon o nasa loob ng premises ng Kongreso ang mambabatas. Dagdag pa ni Lacson, iba ang kaso na kinakaharap ni Senator Bato dahil hindi korte sa Pilipinas ang sangkot. But he can stay in the Senate premises forever. Kasi something has to give way then. And yung Constitution, being the fundamental law of the land, will prevail. Kasi very clear naman doon na hindi lahat ng offenses, alleged offenses, hindi lahat ng crimes covered ng immunity from arrest. 6 years or less than 6 years lang yung penalty na involved. Sinubukan anya nitong tawagan si De La Rosa pero hindi sumagot. Naniniwala naman si Lacson na bilang dating miyembro ng law enforcement, alam ng senador ang gagawin. Ngayong hapon, isang petisyon ang inihain ng isang concerned citizen na humihimok sa Korte Suprema na mamagitan upang huwag anyang kanlungin ng Senado si De La Rosa. Ang exempted lang naman sa arrest kung yung crime mo ay punishable ng 6 years and below. Pero kapag ikaw kasi ay nakasuhan ka sa crime tulad yan ng RA 9851 o ng crimes against humanity, yung hatol yan umabot hanggang 30 years. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.